Ayan, babala po, babala. So, sa mga hindi po aware, maraming hacker ngayon. Maraming hacker ng Facebook. So, especially po kayo, mga ano po tayo, content creator. So, ingatan natin yung Facebook natin kasi hindi natin alam, nahahack na pala tayo. So, kapag po may nag-message sa inyo na kamag-anak nyo, kapatid nyo, nanay nyo, o kahit sino man, kaibigan nyo, o followers nyo, na sasabihin sa inyo na may nag-send sa'yo sa inbox mo, sa number mo, ng confirmation ng Facebook ko, sa'yo ko isinend. So, kayo naman po, maging aware po tayo na hindi po, halimbawa ako, bakit ko isisend sa number mo yung confirmation ng Facebook ko? Ano po? So, edi na parang binigyan kita ng daan para i-open mo yung Facebook ko, di ba? So, kaninang umaga, yung tita ko nag-message sa akin. Sabi niya, pakitingnan ng inbox mo, nag-send ako sa'yo ng confirmation code para ma-open ko yung Facebook ko. Di ganun nga po, ano. So, chinek ko naman agad po yung aking inbox. So, syempre, nagbabasa tayo. So, sabi ko, ha? Bakit confirmation to ng Facebook ko? Bakit ko isisend sa kanya? So, ganun. So, nag-message ako sa tito ko, sa WhatsApp ng tito ko. Nandito din siya sa Singapore yung tito ko. Pero yung tita ko na yon nasa Pilipinas siya. So, sabi ko, tito, na-hack po ata yung Facebook ni tita. Kasi may nag-message sa akin na nag-send daw po siya sa akin ng code ng Facebook niya. Pero sa number ko. So, international number. Bakit naman isisend ni tita sa akin yung code number ng Facebook niya sa international number ko. So, si tita, hindi niya alam yung international number ko. So, international, paano niya malalaman? Eh, hindi ko naman binibigay sa kanya yung number ko mismo. So, sa messenger lang kami, nag-chat ng tita ko at nag-uusap. So, nagme-message kami sa messenger. So, si tito talaga, yung nakakaalam ng number ko dito sa ibang bansa. Kasi nandito din si tito. So, kami dalawa yung may contact sa number. So, hindi alam ni tita yung number ko. So, sabi ko, nahack yung number, yung Facebook ni tita. So, minessage ko si tito, sabi ko, tito, nahack yung account ni tita. Kasi may ganyan, nag-send sa akin. So, sabi niya, oo, kasi kagabi nahack yung Facebook niya. Sabi niya, ganon. Kasi may nag-message din sa kanya ng same ng message mo. So, isinend niya. So, kaya na-hack. So, at ito pa, yung si tita daw, nag-message dun sa anak niya, kay Ate Doc, na humihingi ng 30,000 pesos. So, buti naman itong anak ni tita na doktora. Syempre, tinawagan niya yung nanay niya. Bakit humihingi ng pera? So, bakit nga hihingi yung nanay niya ng pera? May pera naman yung nanay niya, di ba? So, parang, buti na lang. At hindi talaga mag-send si ate ng pera sa nanay niya. So, ayun. Nireport nila po yung ano. So, awareness po sa ating lahat na kapag may nag-message po sa atin, sa messenger natin, na sasabihin sa atin na gano'n na, nag-message ako sa'yo, minessage ko sa'yo yung link ng account ko, ng Facebook ko sa number mo, or yung code ng Facebook ko sa number mo, pakisend back sa akin. So, huwag nyo pong isi-send back kasi wala pong matinong tao na gagamitin yung number ng ibang tao para dun sa Facebook niya. Siyempre, Facebook mo yan, number mo yan. So, Facebook mo, number mo yung i-register mo. Hindi ka gagamit ng ibang number para i-register dun sa Facebook mo. Dahil personal account mo yan. So, bakit mo kailangan ibigay sa ibang tao? Bakit kailangan mo i-register dyan yung number mo number ng ibang tao, di ba? So, awareness po. Aware po tayo sa mga hackers ngayon. At madami pong hackers ngayon. Bakit hindi na lang kayo magtrabaho ng matino at marangal kaysa manghack kayo ng Facebook ng ibang tao at manghingi kayo ng pera. So, hindi maganda yan. Pag nanakaw ang tawag sa ganyan. So, sana po ay makatulong ang aking kaunting experience sa inyo. Thank you!